Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At ngayon po ay March 24, 2021. At sa mga sandali pong ito, atin pong isasagawa ang ating pong midweek online service o mas kilala natin sa ginagawa po nating panalanginan. At ngayon pong gabi ay ating pakinggan ang batayang aralin na aking babasahin at pagkatapos po nito ay ang ating pong maiksing pagbubulay-bulay. Sa tumpak na landas, siya ang patnubay. Ang ating pong batayang aralin ay matatagpuan po natin at mababasa po natin sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 5, talatang 5 hanggang 10, hango po sa magandang balita, Biblia. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako na ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek." Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagdiligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek, ang salita ng Diyos para sa Kanyang bayan. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat at narito po ang mga ilang bagay na nais nating ipaabot po sa inyo. Atin nga pong balikan ang kaganapan o let us recall Jesus in Gethsemane. So marahil pamilyar sa inyo yung istorya ng si Jesus ay nasa Gethsemane na kung saan siya ay nanalangin at kasama niya yung kanyang tatlong alagad na halos madalas po niyang kasama. Ang pagkaka-description po dito po sa passage na ito ay may kaugnayan nga po doon po sa prayers o panalangin and supplications na kung saan ay halos sumigaw ang ating Panginoon na may kasamang pagluha. Umiiyak at tumutulo po ang kanyang luha. He cried unto him, umiyak siya sa kanyang ama na kung saan who was able to save him from death. Na siyang umaasa na siya'y ililigtas buhat sa kamatayan. Here we come face to face with mystery. Hanggang ngayon nga po yung misteryo ng mga nangyaring ito. At narito po ang kabuuan ng mga hindi inaasahan o unexpectedness of unimagined agony. Parang kahihirap nga po na asahan o
imaginein ang ganung klaseng uri ng paghihirap na harapin po ng ating Panginoong Hesus. Patungkol sa kanyang paghihintay, yung of what he would be going through, yung mga susunod po na mga magaganap sa kanyang buhay at ang kanyang sinasabing explanation of it to the disciples. Sa gitna nga po ng kanyang battlement o pagharap, at yung kanyang nagdulot ng distressful sa kanyang kalooban na hindi po niya ugaling gawin ito noong mga panahon na magkakasama sila bago ito. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang hinaharap na paglilingkod, siya po ay nag-appeal sa kanyang disipulo na tatlo niyang kasama at siya'y nagsabi sa kanila na sila'y manalangin. At siya po'y nagsabi na samahan siya sa panalangin. He asked them to bear him up in prayer. As he went farther into the shadow, falling first to his knees and then to his face, crying out before the Father. So, balikan natin yung pong istorya ng Gethsemane. There he prayed 3 separate times, and each prayer is a questioning of the necessity of this experience. Father, if it be possible, sabi sa wikang Ingles, let this cup pass from me. He was begging the Father to make clear to him whether this was a unnecessary activity. So unexpected and deep was his suffering. So suddenly had it come upon him, baffling him, confusing him, just as sudden experiences and disasters come confusingly to us. To deepen the mystery of this, it is implied that the Lord Jesus faced the full misery which sin produces in the heart of the sinner while he is yet alive. All the naked filth of human corruption forced itself upon him, and he felt the burning, searing shame of our misdeed as though they were his. Yung pong kabigatan ng kanyang dadalhin na kung saan ay siya po ang nag-suffer. No wonder he cried to the Father. Kaya hindi nakapagtataka na itong si Jesus, ang ating Panginoon, ay umiyak sa kanyang Ama. Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, he adds, not my will, but thine be done. So yun po yung hindi masunod ang kanyang kalooban. Mababasa niyo po yun sa Luke 22:42. This explains the strange words. Although he was a son, he learned obedience. Sa pamagitan po nito ay natutunan ni Jesus o ng ating Panginoon ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Through what he suffered, sa pamagitan ng kanyang haharaping sakripisyo, he learned what it means to obey God when every cell in his body wanted to disobey. Kahit na nga po
yung kanyang mga bahagi ng kanyang katawan ay halos tumututol at ayaw sumunod, yet knowing this is to be the will of God. Subalit sa kanyang pagkaunawa at pagkakilala, ito ang kagustuhan ng kanyang ama. He obeyed, siya po'y sumunod, trusting God, nagtiwala sa Diyos to see Him through. He learned what it feels like to hang on when failure makes us want to throw the whole thing over. When we are so defeated, so utterly despairing that we want to forget the whole thing, He knows what this is like. He went the whole way. He took the full brunt of it. Ano po, kanya pong kinaya, kinuha, tinanggap ang mga pangyayaring yun. Paano siya nagwagi? O how did he win? He refused to question the Father's wisdom. Hindi na siya nagtanong pang muli sa karunungan ng ng kanyang ama. He refused to blame God. Hindi niya na sinisi ang Diyos. He took no refuge in unbelief, even though this agony came unexpectedly upon him. Instead, Jesus cast himself upon the Father's loving. Pinagtiwala na po niya sa kanyang Father, sa kanyang mapagmahal na Ama. Tender care and looked to Him to sustain him. When he did, he was brought safely through. So we read, let us then be confident, draw near to the throne of grace. Lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, that we may receive mercy and find grace. Makasumpong tayo ng biyaya o awa buhat sa Diyos to help in time of need. So panahon ng pangangailangan, kahirapan, pagdurusa, kagaya ng Panginoong Yesus, He come to His Father. No matter how deep, gaano man ito kalalim, how serious that need may be, He can fully meet it through we may be at wit's end. Our Lord Jesus did not come into the world to perform a role. He fully entered into life. Isinabuhay po niya ang kanyang alam na mangyayari sa kanya. He went the whole way. He bore the full burden. Help me to trust in Him. Yun po yung kanyang ginawa. Jesus Christ entered into the full force of two of our lives' greatest mysteries. Ito po yung obedience and suffering. Makita natin yung suffering ay nagturo kay Jesus upang siya ay sumunod. We're on the field of obedience. Do we pray? Nevertheless, not my will, but thine be done. Marami pong salamat sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong sama-samang panalangin. Ihanda po natin ating mga sarili. Tayo'y dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan at dalhin natin ang mga bagay na mabibigat sa atin o maging sa kalalagayan ng ating bansa o buong daigdigan. Tayo lumapit sa Panginoon.
Dakilang Diyos, makapangyarihan, lumikha ng langit at ng lupa. Diyos na mapagmahal, napagpatawad, sumasaklolo, nagbibigay lakas, nagbibigay kagalingan. Dumudulog po kami sa gabing ito upang dalhin ang lahat ng mga naisin namin. Masumpungan mo sa aming puso't isip ang pagsamba sa iyo. At sa gabing ito, ipanalangin po natin mga kapatid ang nagaganap sa buong sandaigdigan. Ang nangyayari sa lahat ng bansa. Partikular sa patuloy na 1 taon ng mahigit na COVID-19 na ipinararanas sa atin. Humingi tayo ng saklolo sa Diyos na tayo'y patuloy niyang kalingain at abutin. Lumapit tayo sa Kanya. Idalangin natin ang lahat ng bansa, ang ating bansang Pilipinas. Ang lahat ng pinuno ng bawat bansa, ang kalalagayang ekonomiya na nagdudulot ng kahirapan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga leader sa ating bansang Pilipinas. Nabigyan ng Diyos ng wisdom, ilapit natin sa Diyos ang bawat mamamayang Pilipino. Ang mga kabuhayan ng ating kababayan. Ilapit natin ang ating iglesia, ang kabuuan ng kalipunan ng mga mananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Ang iba't ibang denominasyon, ang bawat leader, ang bawat kaanib, gayon din ang iba't ibang sektor ng lipunan na may pagmamalasakit sa kapwa. Idalangin natin sa Diyos ang lahat ng pasyente, ang lahat ng mga doktor, mga nurse, mga crew, mga staff. Ang resources ng bawat pamilya, ng bawat individual para mabuhay. Ilapit natin ang ating mga pamilya na sila'y protektahan lahat laban sa COVID na ito at maging sa iba't ibang mga sakit. Tulungan tayo sa lahat ng ating kailangan upang mabuhay
bigyan ng trabaho, pagkakakitaan ang bawat isa. Bigyan ng kalakasan sa panahon ng kahinaan at kagalingan. Sa panahon ng mga karamdaman. Ako na lang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, tanggapin niyo po ang aming mga kahilingan para sa buong sandaigdigan, para sa lahat ng mga bansa, para sa lahat ng mga pinuno ng bawat bansa. Para sa lahat ng kailangan ng bawat tao. Abutin mo po sila, kaming lahat, sa lahat ng aming kailangan, at nawa matapos na po ang kahirapang dinaranas bunga ng COVID-19. Pagalingin niyo po, O Diyos, ang aming mga kapatid, si Kuya Ramon, Kuya Nitoy, si David, gayon din ang aming mga senior members, bunga ng kanilang edad, mga dinadaing din. Abutin niyo po sila, Panginoon. Ang mga nahihirapan ng kalooban, kaisipan, abutin niyo po sila, Panginoon. At samahan niyo po sila, kaming lahat. Maging ang aming pamilya na nasa ibayong dagat, nasa mga probinsya, at gayon din nasa mga ibang bayan. Sa iyo namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang lahat ng ito. At itinataas po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas. Amen. At sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, may pinapairal po ang ating bansa, partikular dito po sa ating dako ng probinsya ng Rizal. At ito po ay nagsimula noong Lunes at magtatapos ng April 4. Kaya po bunga po nito, may mga ilang pagbabago sa mga umiiral po nating gawain. At dahil nga po dito, ang tabayanan po natin, magpupulong po ang konseho at sa mga pag-uusapan namin, gagawa po kami ng mga alternatibong gawain na kahit gano'n ang mga kaganapan ay hindi po matitigil ang gawain ng ating Panginoon. Kaya po ang tabayanan po natin sa mga susunod na araw ang siyang magiging bunga ng aming mga pag-uusap. Ang mahalaga, magpanalanginan po tayo. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa itasa. Kung tayo lalabas, pairalin po natin yung protocol. At pag-uwi naman po natin din, ay protocol pa rin ang ating pairalin. So ito lang po yung nais nating ipahayag. At dahil nga po may umiiral na dapat nating sundin, kaya po wala pa tayong maipahayag na gagawin po natin sa sunod na araw. Antabayanan na lang po natin, mga kapatid. At ang aking nga pong pakiusap, patuloy tayong magpanalanginan. At sa ating paghiwa-hiwalay, tanggapin po ninyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak,
at banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.